Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing 12:00 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng pagpag, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. At happy TNK Day po sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, lalo na po sa mga nakatutok sa atin via Radio Magazine, Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app. Binabati rin po namin ang lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at The Capital FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine kung saan live na live tayo tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At bukod po sa ating live broadcast ay meron din tayong replay sa Radio Pilipinas Radio Publiko 738 at sa Radio Pilipinas Facebook tuwing Sabado naman po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din po ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. Pero mga ka-TNK, isang mahalagang paalala lang po sa lahat ng tagapakinig po ng Capital 104.3 FM. Simula po July 6, mapapakinggan na po ang Radio Pilipinas Radio Publiko sa Capital FM mula 4:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Ito po ay dahil sa isinasagawang technical adjustment sa transmitter ng Radio Pilipinas Radio Publiko 738. Magpapatuloy naman po ang mga weekday collaborative program ng Sports Radio at Radio Magazine sa kani-kanilang himpilan. Samantala, mapapanood pa rin po sa Capital FM Facebook page ang mga in-house program nito tulad ng The Advocates, Gets Na with Papa Quincy at Negosyo with Joe. Wala naman pong pagbabago sa mga programa tuwing Sabado at Linggo at magpapatuloy po ang current schedule ng ating mga Central AM radio stations. Samantala mga ka-TNK, kung gusto ninyong balikan ang ating mga past episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Marami po tayong options, no? Wala po kayong pwedeng gawin pa kundi makinig ng TNK. Kaya hinihikayat po namin kayo na patuloy na isulong ang ating advokasya at ibahagi ang ating programa na naglalayong bigyan ng boses ang kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Dahil kapag may pagkakapantay-pantay po, mas nagiging posible ang tunay na kapayapaan. At sino nga po ba ang hindi gusto ng isang peaceful na world? No? Wala po sigurong tao ang ayaw nun. Pero alam nyo ba mga ka-TNK na ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng kaguluhan o hidwaan. Nabubuo rin po ito kapag ang mga tao ay may pantay na oportunidad, may disenteng kabuhayan at may boses sa mga desisyong nakakaapekto sa kanilang buhay. At dito nga po pumapasok ang mahalagang papel ng kooperatiba dahil isinusulong nito ang pagtutulungan, pagkakapantay-pantay at sama-samang pag-unlad. Hinihikayat din po ng mga kooperatiba ang pagkakaisa at pananagutan sa isa't isa upang matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad. Kaya naman mga ka-TNK, bilang pagdiriwang ng International Day of Cooperatives na ipinagdiriwang po tuwing unang Sabado ng Hulyo ay may hinanda tayong special episode na pinamagatang Cooperatives for a Peaceful World. At yan rin po ay hango sa tema mismo ng International Day of Cooperatives ngayong taon. Pero bago po tayo dumako sa ating talakayan, alamin muna natin ang ating mga featured God Work for the Week. God work na good work, i-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending.
Unang featured gatherwork, PCW nangunguna sa pagsulong ng gender equality sa ASEAN. Pinangunahan ng PCW bilang chair ng ASEAN Committee on Women o ACW ang online validation workshop para sa panukalang ASEAN Declaration on the Transformative Implementation of the ASEAN Community Vision 2045 and its strategic plans towards gender equality. Bunga ng validation workshop, mas napalapit na ang deklarasyon sa pinal na version nito bago isumite sa ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC sa Agosto hanggang unang bahagi ng Setyembre. Layunin nitong higit pang palakasin ang pagsusulong ng gender equality sa lahat ng sektor ng ASEAN. Kabilang sa mga thematic priorities na itinalakay upang maisulong ang gender transformative change sa rehiyon ay ang women's economic empowerment and future workforce readiness, health and well-being across the life course, education and future skills, prevention and elimination of gender-based violence, gender-responsive peace and security, climate resilience, adaptive social protection systems, at safe and equitable digital empowerment. Patunay ito ng patuloy na pangunguna ng Pilipinas sa pagsusulong ng isang mas inklusibo, mas pantay at mas maunlad na ASEAN para sa lahat. At para sa isa pa nating featured gatherwork, isang magandang balita para sa mga nanay at mga magiging ina. Alagang Mediatrix, hatid ang ligtas na simula sa pagbubuntis. Sa pamamagitan ng Alagang Mediatrix o Bigain program, mas maraming buntis ang nabibigyan ng libreng prenatal check-up, laboratory services, ultrasound, health education at no balance billing para sa mga kwalipikadong pasyente. Layunin nitong matiyak na ligtas at maayos ang pangangalaga sa mga buntis mula sa pagbubuntis hanggang panganganak ng hindi nabibigatan sa gastusin. Ang nasabing inisyatiba ay pinapondohan ng Office of the President ng Mary Mediatrix Medical Center sa Batangas. Patunay ito na ang dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan ay mahalagang hakbang sa pangangalaga sa kalusugan ng mga ina at kanilang mga sanggol. At mula Batangas, dumako naman tayo sa Dinagat Islands kung saan pinatutunayan ng mga kababaihan na walang trabahong para lang sa kalalakihan. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng TESDA sa masonry o pagmamason, natutuhan ng mga kababaihan ang mga kasanayang maaari nilang magamit sa paghahanap ng trabaho o pagsisimula ng sariling kabuhayan. Layunin ng programa na palawakin ang oportunidad ng kababaihan sa mga industriyang dati ay itinuturing na male-dominated. Isa itong magandang halimbawa na kapag nabibigyan ng tamang pagsasanay at pagkakataon ng kababaihan, mas marami silang kayang maabot. At pinapakita rin dito na walang kasarian ng kakayahan at oportunidad. Mga ka-TNK, isa namang makabagong hakbang ang isinagawa ng DSWD sa Davao City. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development ng Animal-Assisted Therapy gamit ang mga therapy dogs para sa mga batang babae at kababaihang pansamantalang nanunuluyan sa DSWD Residential Care Facilities. Layunin ng Angel Pets Alaga Session o Adoptive Life Assistance Given by Animals na makatulong sa emosyonal na paggaling ng mga kababaihan, mabawasan ang kanilang stress at mapalakas ang kanilang mental well-being. Patunay ito na mahalaga ang mga programang nagbibigay ng ligtas, maalaga at makataong espasyo para sa kababaihan at kabataang nangangailangan ng suporta. At para sa isa pang gatherwork na good work, tumungo naman tayo sa La Union. Isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng pagpapatibay ng Right to Care Ordinance na magbibigay ng karapatan sa mga LGBTQIA+ individuals at kanilang long-term partners na makagawa ng mahalagang desisyong medikal para sa isa't isa sa panahon ng emergency o pagkakasakit. Layunin ng panukalang ordinansa na isulong ang mas inklusibo at makataong serbisyong kalusugan kung saan kinikilala at iginagalang ang dignidad at karapatan ng bawat isa. Isa itong hakbang tungo sa mas inklusibo at makataong lipunan para sa lahat. Samantala mga ka-TNK, mula sa local government, dumako naman tayo sa ating national government. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dedikasyon at serbisyo ng mga kalalakihan at kababaihan ng Philippine Air Force sa pagdiriwang ng kanilang ika-79 na anibersaryo. Binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng bawat miyembro ng Philippine Air Force sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa, pagtugon sa mga kalamidad at pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan.
mamamayan. Kasabay nito, kinilala rin ang patuloy na paglawak ng papel ng kababaihan sa larangan ng pambansang seguridad at serbisyo publiko. Patunay ito na ang kakayahan at pamumuno ng kababaihan ay mahalagang bahagi ng pagtataguyod ng isang ligtas at matatag na bansa. Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga good work. At ngayon nga po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Para sa ating Say sa TNK question of the week, nais naming malaman sa inyong palagay, paano makatutulong ang kooperatiba sa kabuhayan at pag-unlad ng kababaihan at kanilang komunidad. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group, kung saan maaari kayong mag-react at magbahagi ng inyong mga komento at insights. Dahil tandaan, dito sa TNK lahat tayo ay may say. At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang mahalagang papel ng mga kooperatiba sa ating mga komunidad, may makakasama tayo mula mismo sa Cooperative Development Authority. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Sa lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Sa lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Cooperatives for a Peaceful World, kasama po natin live via Zoom ang isang advocate na mahigit 4 na dekada ng miyembro ng cooperative movement at may mahigit 20 years na karanasan sa pamumuno sa iba't ibang cooperative roles. Sa kasalukuyan, siya po ang chairperson ng Cooperative Development Authority o CDA at kilala rin bilang Batang Co-op. Mga ka-TNK, ikinararangal po nating makapanayam ngayong hapon si Undersecretary Alexander Raquepo o Yusek Alex. Magandang hapon at happy TNK Day po, Yusek Alex. Magandang hapon, Giselle, at happy TNK din sa lahat. Sa iyo at sa mga nakikinig at nakaka-tune in sa inyong programa. Opo, welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Yusek, at halata pong kayo ay maraming ginagawa. Salamat po sa pagpapanayam po sa amin.
Yusek, umpisahan na po Salamat din natin sa pag-imbita, Giselle. umpisahan na po natin ang ating Sige. talakayan. Kaugnay po ng pagdiriwang ng International Day of Cooperatives tuwing unang Sabado po ng Hulyo, maaari niyo po bang ibahagi ang pangunahing layunin ng pagdiriwang na ito at ang mensahe po sa likod ng pandaigdigang tema ngayong taon na Cooperatives for a Peaceful World? At maraming salamat sa pagkakataon na ito. Una, siyempre ay ang International Day of Cooperatives ay pagpapakilala. Ipakilala natin sa buong mundo kung ano ang kooperatiba at anong mga ginagawa nito. At yung pangalawa ay pagkilala. Ito naman ay pagbibigay pugay at recognition sa mga nagawa na ng kasalukuyang mga kooperatiba kasama na ang mga leaders nito. Pangalawa, ang International Day of Cooperatives ay isa ring paraan para mahikayat natin ang mga hindi pa membro ng mga kooperatiba na sumali na sila sapagkat ito ay isang magandang layunin, magandang organisasyon at dito ay talagang nire-recognize natin at binibigyan natin ng halaga ang tinig, ang mga talento at ang mga kontribusyon ng mga kababaihan. At pangatlo ay ito rin ay isa sa maghikayat natin, yung International Co-op Day, na ipagpatuloy po natin ang mga magagandang gawain ng kooperatiba kasi ito ay nagdudulot ng magandang kabuhayan, pagkakaisa at pagtutulong-tulong sa bawat isa. So, yun po ang ating International Day of Cooperatives at gusto ko rin pong ipahayag na ang kooperatiba ay isang gawain, isang organisasyon at isang samahan ng mga naniniwala sa kooperatiba sa buong mundo. Salamat, Giselle. Yusek. Opo. Sa konteksto naman po ng Pilipinas, paano po nakakatulong ang mga kooperatiba sa pagbuo ng isang mapayapa, inklusibo at makatarungang lipunan? Ang kooperatiba po ay may international na tinatawag na principle. Isa doon ay democracy, open and voluntary membership. At lahat ng mga nagmembro ng kooperatiba ay kamay-ari ng kooperatiba o organisasyon na ito. At dito, matutulungan silang maiangat mula sa kahirapan at sa pamamagitan din ng tulong ng mga kapwa-membro. At dito rin sa kooperatiba, itinataguyod natin ang tinatawag na financial literacy at inclusivity. Yan. Karamihan po ng mga membro natin sa kooperatiba ay yung mga nasa laylayan at hindi binibigyan ng pagkakataon ng ating mga formal banking sector. Ito yung tinatawag nilang non-bankables ba sa English. At sa kooperatiba, binabigyan natin sila ng pagkakataon, pagsali, at pagiging financially inclusive. Yun, Jose. Parang magandang pag-usapan yan, Yusek, no? Ang mga kooperatiba rin po ay kinikilala sa pagtataguyod nga po ng social justice. And nabanggit nyo nga po kanina na nagbibigay po kayo ng mas patas po, no, na, at pantay na oportunidad para sa lahat. Sa anong paraan po kaya sinusiguro ng kooperatiba yung ganito pong trato, no? Yung patas na pagtrato at pagbibigay ng oportunidad sa kanilang mga miyembro, lalo na po yung mga nabanggit nyo po kanina na mga sektor na higit na nangangailangan po ng suporta dito. Dito, pare-parehas. May tinatawag tayo sa English na one member, one vote. Isang membro, kahit malaki, maliit ang inyong share capital, yung ambag na sinasabi, pare-parehas po tayong may isang boto. Malaki man o maliit ang inyong share capital, ito yung tinatawag na pwede kang tumakbo na officer. At sa COPO, meron po kaming ino-observe na dapat pati sa leadership ay
hati ang kababaihan at kalalakihan sa pagtataguyod ng kanilang governance na sinasabi. Maliban dito, ang mga kooperatiba po dito sa Pilipinas ay merong dapat, ito isang regulation ng Cooperative Development Authority na merong GAD committee. Ang GAD committee na ito ay nagpapatunay at nagpapa-ensure na merong sapat na partisipasyon ang bawat kasarian sa kooperatiba. Partisipasyon at pagiging officer na rin. Meron din tinatawag na General Assembly ang kooperatiba bawat taon na dito'y lahat ng membro ay hinihikayat na mag-attend para i-put forward nila, sabihin nila at isangguni ang kanilang mga suhestyon at komento sa pagtataguyod ng kooperatiba. So, ito'y talagang nagtataguyod social justice at pagkatapos ng isang taon at kung kumita si Co-op, ay ito'y binabalik sa lahat ng membro sa pamamagitan ng balik tangkilik, patronage refund, at interest on capital na tinatawag nating dividendo. So, this kind of social justice is really observed and undertaken by Co-op because we wanted to ensure sa CDA naman na talaga ito'y ginagampanan at itinataguyod para sa operasyon o pag-manage ng kanilang mga kooperatiba. Salamat po, Yusek. Dahil nasa TNK po tayo, Yusek, no, pagdating naman po sa kababaihan, paano nakakatulong po yung kanilang aktibong partisipasyon at pamumuno upang mapalakas ang demokrasya, pagkakaisa at mabuting pamamahala sa loob ng isang kooperatiba? Ang mga kababaihan sa Co-op ay recognize na po ang kanilang partisipasyon. Karamihan sa mga Co-op na alam ko, kalahati ng kanilang board of director ay kababaihan. So for the record po, karamihan po sa mga CEO o general managers ng mga kooperatiba sa ating bansa ay karamihan din kababaihan. Ang mga membership po natin sa kooperatiba ay nasa 55 to 45. 55% po ang kababaihan, 45% ang mga kalalakihan. Dito, yung mga kababaihan po ay natutulungan natin sa pamamagitan ng entrepreneurship. Isa yon. Pangalawa po ay financial literacy. Ayan, yung alam mo na, i-impok, pag-i-invest ng mga pera. Kasama na rito ang mabuting pagkwenta ba sa kaperahan ng bawat pamilya. Maliban na lang yan sa kanilang partisipasyon sa governance ng kooperatiba. Alam mo rin ba, Giselle, na pag General Assembly, halos 90%, 80 to 90% ang attendance ay mga kababaihan. At ito'y nagtataguyod talaga, nagpapakita, at nagre-recognize na rin na kailangan sa bawat hakbang ng kooperatiba merong partisipasyon ang ating mga kababaihan. Ayan. Nice to hear naman po, Yusek Alex, no, na very empowered po ang mga kababaihan sa loob ng kooperatiba. Maraming salamat po, Yusek Alex, sa iyong mga ibinahagi po sa amin. Pero mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Ngunit, wag po kayong aalis dahil maya-maya lang po ay aalamin naman natin kung paano napapalakas ng mga kooperatiba ang tinatawag nating community resilience at bayanihan sa mga lokal na pamayanan. Tatalakayin po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare,
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Cooperatives for a Peaceful World, kasama pa rin po natin live via Zoom ang chairperson ng Cooperative Development Authority, walang iba kundi si Yusek Alex Raquepo. Yusek, sa pagpapatuloy po ng ating usapin, ano-ano po ang mga karaniwang hamon o systemic barriers na kinakaharap ng mga women-led cooperatives sa ating bansa at paano ito tinutugunan ng CDA? Yan ang isa sa mga magandang tanong mo ngayon. Alam mo, nung una, napakahirap bigyan ng recognition dahil nga sa male-dominated na society natin. Pero ngayon, I think this is no longer an issue. Women have shown that they can do it. They can do governance, good governance, and they can manage cooperatives. And this has been proven, Giselle, through the years. At ang mga obstacle ay na tinutugunan naman ng CDA ay yun lang pagsasanay. Pagkakaroon ng sapat na kaalaman at management inputs at dito tumutugon ang CDA sa pamamagitan ng mga trainings. Ayan, para sa management, trainings para sa pagtataguyod at pagkukwenta ng kanilang financial status, among many others. And at the CDA, we're proud to say that women's participation has been very great and very noteworthy. And with all due respect sa mga kalalakihan, mas magaling magbayad ang mga kababaihan sa kooperatiba. Ayan, Giselle. No offense daw po, sabi ni Yusek. Yusek, napakahalaga po ng papel ng kooperatiba lalo na sa panahon po ng krisis, sakuna o kahirapan. At ito po yung gustong malaman po ng ating mga ka-TNK. Paano po nito napapalakas ang tinatawag nating community resilience at bayanihan sa mga lokal na pamayanan? Ayan. Alam mo, Giselle at mga ka-TNK, noong COVID-19 pandemic, walang nagsarang kooperatiba. Patuloy na nagbigay ng serbisyo ang mga kooperatiba kahit pandemic. Bakit? Kasi localized tayo Hindi parang bangko na nadon sa sentro at pinupuntahan. This was the beauty of cooperatives during the pandemic. There were nag-close, patuloy ang serbisyo at hindi rin tayo nag-alis o nagbawas ng mga empleyado. Pangalawa, meron tayong tinatawag na Community Development Plan. Itong pondo na ito ay nababawas sa kita ng kooperatiba bawat taon. At ito'y ginagamit natin para sa pagtulong sa mga membro at komunidad kung nasaan si Co-op.
Isa sa mga magandang proyekto na nagawa ng COVID-19 ay yung tinatawag na community pantry. Lahat ng kooperatiba ay nagkaroon ng community pantry kung saan lahat ng membro at membro ng komunidad ay pwedeng kumuha ng kanilang mga pagkain. Ganon. Ito naman yung nangyari na oil gas price hike, ay nagbigay din po tayo ng advisory na pwedeng gamitin na ang pondo ng kooperatiba, yung tinatawag nating optional fund, para magtaguyod din ng mga hakbangin na magbibigay tulong sa mga membro natin. Maliban dito, meron kaming nire-require sa mga kooperatiba na tinatawag natin Cooperative Resiliency and Continuity Plan, na kung sakaling may sakuna, man-made man yan o natural, ay may mga hakbangin na gagawin ang kooperatiba. Ito'y nagbibigay ng mga katungkulan sa ating mga lideres kung ano ang gagawin nila para sa kapakanan ng membro, para sa kapakanan ng kanilang mga komunidad. So, yan ang pwede nating magawa at ginagawa na natin. Maliit man ito, pero ito'y nakakatulong sa ating mga local government units at sa mga hakbangin ng ating gobyerno. So, yan, Giselle. Ang galing po, Yusek, no? Yusek, sa kasalukuyan, ano-ano naman po ang mga programa, insentibo o hakbang ng CDA upang mas mahikayat ang kababaihan na makilahok at magkaroon ng papel sa pamumuno sa mga kooperatiba? Siyempre, unang gantimpala nila dyan, Giselle, mabibigyan sila ng God Model Cooperative. Ayan, magkakaroon tayo ng God Summit by August 3 sa Baguio. Ito ay pangungunahan ng Gender Equality Resource Center. At isa tayo sa mga speaker doon na magbibigay ng karanasan at encouragement sa ating mga kooperatiba. Magbibigay din tayo ng premyo at awards sa mga God role models na kooperatiba. Pangalawa, siyempre, pagpapatuloy po namin sa CDA ang aming assistance sa pagpapalakas at to strengthen yung capacity ng ating mga kababaihan sa pagtaguyod, pangangalaga at pag-manage sa mga kooperatiba. Ito yung mga tinatawag nating trainings. Various trainings on entrepreneurship, management, at financial management para sigurado na yung kaperahan ng kooperatiba ay nasa mabuting kamay. At siyempre, maliban po sa God Summit, ay magkakaroon din po tayo ng mga trade fairs na karamihan din po sa trade fairs sa Giselle at mga ka-TNK, mga kababaihan, produktong kababaihan, produkto ng kooperatiba, ay mga sumasali po sila. Lalo na sa ating mga magniniyog. Kasi meron doon po programa po ang CDA sa mga magniniyog or coconut farmers co. At dito mo talaga makikita yung napakagandang partisipasyon ng ating mga kababaihan, lalo na sa pagdi-display, pagbibenta, at pag-market ng kanilang mga produkto. So, ito ay mga iba't ibang gawain ngayon, pero pinagpapatuloy po namin itong pagandahin pa, kaya tuloy-tuloy po ang aming ugnayan sa cooperative sector. Kanina lang, Giselle, for your information, nag-attend ako ng One Co-op Health Federation at ang General Assembly din ng BJMP Cooperative. At doon mo talaga mapapansin na outnumbered na sa attendance pa lang ang mga kalalakihan. So this is giving us an indicator that women empowerment, women participation, and women inspiration are now
embedded in cooperatives dito sa ating bansa. Opo. Speaking of with BJMP, Yusek, si CHR po ng Commission on Human Rights, may naatas daw po yata sa inyo na magkaroon po ng cooperatives po para sa mga industries run by women PDLs. Ito rin po ba yung naging resulta po ng usapan nyo with BJMP po ba? Or meron po ba Isa tayo yan mga sa mga- cooperatives na para sa ganito po? Yeah, isa yan sa mga plano nila. Actually, sa Region 5, yung mga PDLs, sila na yung gumagawa ng pandesal. At nabigyan sila ng parang oven ba. Ganon. Meron din silang handicraft. Tulad sa Baguio, may handicraft din. At ito pinapangunahan ng BJMP at tumutulong JMP Co-op at sa mga gawaing ito. At ito yung nare-recognize natin. Meron nga silang binigay sa akin na parang gift na painting. Alam mo, Giselle, ang painting na ito ginawa ng PDL at napakaganda. At nabalitaan ko na pagka meron daw trade fair at sinasali ang mga gawain ng mga PDLs, nabibenta naman kaagad. Yan ang isa sa ating mga pinag-usapan kanina. Opo. Nung nakaraang Women's Month namin, Yusek, meron nga din po kaming mga pinresent na products po no, from women PDLs po. Yun nga po, maraming salamat Yusek Alex sa inyong mga ibinahagi po sa amin. At ngayon naman po, ay balikan muna natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na ang tinanong po natin Yusek, sa inyong palagay, paano makatutulong ang kooperatiba sa kabuhayan at pag-unlad ng kababaihan at kanilang komunidad. At ito po ang say ni Teddy Bernal, nabibigyang daan ng kooperatiba na magkaroon ng oportunidad ang mga kababaihan para magkaroon ng disenteng pagkakakitaan, access sa puhunan at mga pagsasanay sa pagnenegosyo at pamumuno. Dahil dito, mas napapalakas ang kanilang kakayahang maging produktibo, magkaroon ng mas matatag na kabuhayan at makatulong sa pag-angat ng kabuhayan ng kanilang pamilya. Higit pa rito, nagiging mahalagang espasyo ang kooperatiba para sa paglinang ng kanilang kakayahan sa pamumuno, pakikilahok sa mga desisyong pangkomunidad at sama-samang pagsusulong ng inklusibo at napapanatiling kaunlaran. Say naman ni Queenie Simeon, mahalaga ang papel ng kooperatiba sa pag-angat ng kabuhayan ng kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na oportunidad, pinansyal na kalayaan at proteksyon. Ito naman ang say ni Sean Kyle Flores, ang kooperatiba ay may malaking papel sa industriya ng agrikultura, infrastruktura at negosyo para sa pag-unlad ng komunidad, pati na rin sa pagbibigay ng oportunidad sa mga kababaihang bahagi nito. Malaki ang maitutulong nito lalo na kung magbibigay ito ng mga libreng serbisyo tulad ng mga seminar, pagsasanay sa pagpapaunlad ng kasanayan at pamamahala ng pananalapi. Say naman ng FB page na Grant Her Divorce PH, tumutulong ang kooperatiba sa pagsulong ng divorce bill. Ito naman ang say ni LV Pakingan, ang kooperatiba ay nakatutulong sa kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng puhunan, pagsasanay at oportunidad sa kabuhayan na nagpapalakas ng kanilang kakayahang maging mas produktibo at independente. Say naman ni Reynante Sofera, kung nakabatay sa totoong principles ng co-op, ay malaki ang naitutulong nito sa pagsusulong ng pag-unlad ng kababaihan. At ito naman ang say ni Christian Ivana, makakatulong ang kooperatiba sa kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabuhayan, dagdag na kita at oportunidad upang mapaunlad ang kanilang pamilya at komunidad. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. At sa ating pagbabalik po, alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Yusek Alex sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag na wag mong kalimutan
mahusay kang tunay, may taglading kamangha-mangha. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng pagpapal, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin ang CDA Chairperson Undersecretary Alex Raquepo para sa ating episode na pinamagatang Cooperatives for a Peaceful World. At bago po tayo dumako sa ating last question, Yusek Alex, ano po ang masasabi po ninyo sa say ng ating mga ka-TNK po kanina? Ako'y talagang natutuwa at very proud na marami na pong nagbibigay recognition at importansya sa kooperatiba. At sa mga sagot nila at tanong, dito nagpapakita rin na merong pantay at equal na pagtrato sa pagbibigay oportunidad at pagbibigay sa leadership at pagbibigay ng pagsasanay o training sa both sa mga kasarian. At ito papatunay na lumalago na po ang ating populasyon ng mga cooperative members at sigurado ako na marami na pong nakapagsusubok ng mga magagandang benepisyo na binibigay ng kooperatiba. Kaya sa mga nagbigay po ng komento, maraming salamat po. At sana at alam ko sa pagbibigay pa lang ng komento na yan, mga membro ng kooperatiba, Giselle, mga ka-TNK, yung mga nagbigay ng komento. Salamat po, Yusek. At bilang pagtatapos po, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga kababaihan na nais makilahok, magtayo o maging bahagi ng isang kooperatiba bilang hakbang tungo sa kanilang kabuhayan, empowerment at pag-unlad ng komunidad? Una, hinihikayat ko sila, Giselle, mga ka-TNK, na sumali sa kooperatiba malapit sa kanilang lugar. At dito may papasigurado ang equal opportunities for both men and women at nire-recognize ng mga kooperatiba ang partisipasyon kasi kami naniniwala na makakamtan lang natin ang totoong progress at development kung may tama at kaukulan partisipasyon ang lahat ng kasarian. Dito rin sa mga kooperatiba, pag sumali sila, makikita nila na ang women empowerment, women assistance and livelihood, giving women opportunity ay masusubukan nila. Kasi pantay-pantay po sa kooperatiba, walang fairness po ang tinataguyod natin dito at tayo ay ginagabayan ng mga prinsipyo ng kooperatiba at yan po ang itinataguyod. Demokrasya, one man, one vote at equal opportunity at equal access at equal din sa pagkuha ng mga benepisyong itinutulot nito. Ang CDA po ay nandito para magbigay ng kaukulang edukasyon para sa lahat ng kooperatiba at para rin sa mga gustong maging membro. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon na ito at sana hindi ito ang una at last, Giselle, na pagiging panawin nyo sa inyong programa at sana sa mga susunod maimbitahan uli ako. Salamat. Opo naman, Yusek. Muli, maraming salamat po kay Undersecretary Alexander Raquepo sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Siya po ang chairperson ng Cooperative Development Authority and maraming salamat din po sa mga kapwa advocates natin mula sa CDA at sa iba't ibang kooperatiba sa ating bansa, lalo na po sa mga kababaihan.
At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ang pamunuan ng Radyo Pilipinas sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alianigue, at sa lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast natin ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team. Happy International Day of Cooperatives po sa ating lahat. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Sa labas ng pagpag, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di mata